Hello, 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 hello. Good morning po sa inyong lahat. And then, ngayon makakasama natin syempre ang isa sa mga paborito kong designer na si Gian Henderson. Kamusta ka, Gian? Hello Mama, magandang umaga po sa inyong lahat at naimbitahan niyo ulit ako. I miss you so much. I want to see you in Songkran this April. Ayun, oo nga. Nabalitaan ko nga pupunta ka ngayon dito sa Sungkran. So, nang may announcement ka. Gian, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Wala, vacation mode kasi nung last year, mga Burman, sobrang dami ko mga made to order. So, hanggang February yon. So, kakatapos ko lang ng mga made to order. So, sabi ko, March and April, bakasyon ko na yun. So happy. Pero may nakita ako, galing ka sa fashion show? Sa event? Hindi, yun, parang throwback lang yun kung paano ko Okay. nag-umpisa. Tapos may nakita akong gown na ang ganda nun. Gusto ko yun, yung color green. Yes, actually, ang dami nga naglalabas ng green gown ngayon. Emerald So, green yun, di ba? sabi ko, ano ba to? May Miss Earth. pinag-usapan. Pag in-observe yung mga posts ng ibang designers din, parang medyo green din ang kanilang atake ngayon. Kasi nga, di ba, yung taon 2024, parang isa sa mga color of the year is emerald green. Yes. Emerald green. Kaya siguro ganon. By the way, so inimbitahan kita dito dahil ang Miss Universe Philippines ay naglabas sila ng mga photos ng mga girls nila ay naka-evening gown. So may mga napili ako mga kandidata na 10 kandidata na front runner dito sa Miss Universe Philippines. So ating kikilatisin yung kanilang mga suot na gown kung ito ba ay swak doon sa color nila, bumagay ba sa kanila, maganda ba yung gown. So, syempre designer ka, parang feeling ko mas madami kang masasabi kesa sa akin. Charot. Kasi syempre, iba talaga yung mga mata ng mga designer pagdating sa gown, sa tela, di ba? And actually, na yung present mo nga sa akin, nahiya nga akong magbigay ng comment or umoo kasi nga syempre magagaling mga designers yung gumawa yun for sure, makilala din. So I just feel like I may not be in the position to give a comment, but of course, opinion naman yun. Every opinion is valid. So sa tingin ko kung ano yung opinion ko. So yun. Oo naman. So, valid na valid yung opinion ko dito. So, ikaw nga kagad yung una kong naisip. Sabi ko, actually, may naisip na ako makakulab dito. Tapos sabi ko, parang feel ko, pag designer kasi, parang feeling ko, mas bongga siyang magbibigay ng reaction doon sa gown na suot ng girl. And then, tignan natin kung ano ang masasabi mo sa mga gown na suot nila. So, simulan na natin, Gian. So, una kong ipapakita sa iyo, syempre, yung kandidata na nagmula sa Palawan. Yes! So, ano masasabi mo sa hairstyle niya, sa makeup niya, and then sa gown? Ay, wala ba? Hindi mo ba nakita? Wala, di ko makita. Sandali lang, i-share ko. Parang mali yung katake ko. Charot. Ito. Ayan. Pwede ba nating So, yes. Pwede naman. Okay. Ay, sa face niya, ayan. And then, syempre, yung details ng gown. Ayan. Ang bongga, di ba? Pag Miss Grand. Ano masasabi mo sa gown? Tama ba yung color na sinuot niya? Tama ba yung cut? Tingin mo, pang Miss Universe ba yung mga ganitong gown? Sino to? Si Miss Palawan, di ba? Si Miss Palawan, yes. Well, for me, nung una ko siya nakita, sabi ko, wow, para siyang dark horse. Actually, hindi ako sure kung sobrang maingay ito talaga sa social media, pero white naman is an acceptable color for pageant stage. But due to the super repetitive, yung paulit-ulit na nakikita natin na white gowns noong panahon ng Trump era, like Venezuela, medyo
people are looking for colors kapag sa stage. Pero dito naman kasi photoshoot yun, so walang problema. Nag-complement naman siya dun sa color ng skin niya, maganda. The face is serving fierceness, di ba? So, ang Totoo. details din ng gown maganda yung cut sa ano, yung peekaboo sa gilid. Ang concern ko lang is yung pag nag-zoom ka ng konti, makikita mo. Hindi ako sure kung skirt ba yung nude na nasa loob or para siyang tawag dito, naka-leggings. I just wish na sana panty na lang or something na medyo nude para mas walang parang harsh line na dun sa may leg part. Ganun. Actually, kanina, yun nakita ko din yung photos niya. Ang una ko kagad na napansin, ayan yung parang skirt na puti sa loob. Mm-hmm. Sabi ko, bakit kaya ganito ang ginawa? Siguro, sabi ko siguro ayaw niya magpakita ng panty, ganon. Pero kasi kung ang ginawa dyan, parang, feeling ko lang panty, parang feeling ko ang gandang tignan. Yes, lalo. Kasi more siya silver and white. So, yun yung dilitaw. Yun lang. Ganda pa naman ng pagkayari ng gown. Ang ganda ng details. Gusto mo yung details? Oo. Sana lang yun, lang siya. Medyo nude na undergarment. Otherwise, And then, nakita ko din, tingin mo yung hair na ayos ng buhok, tama ba sa mga ganitong klaseng gown? Perfect ba to para sa ganitong klaseng gown? Unless halter siya na gown, parang para sa akin big no-no na maglulugay ka kapag halter ang gown kasi you're covering the details, 'di ba? So wala namang problema kung magpakita ka ng shoulder sa ganitong cut ng gown. Sweetheart gown. So pwede naman. Wag ka lang maglulugay kapag halter para sa akin. Ako naman parang feeling ko much better na tong ayos niyang ganito kasi kita lahat ng details at actually hindi siya kinain ng gown Talagang nadala niya yung gown. Ewan ko sa'yo, kung tingin mo ba, nakain ba siya ng gown? Hindi. Siya ang nagdala. Tsaka maganda yung kulay ng balat niya. Yes, isa siya sa mga nagustuhan ko. Sabi ko nga, ang panalo. Sabi mo nga dark horse yung dating niya. Kung ito yung gagamitin niyang gown sa entablado ng Miss Universe Philippines, feeling mo kakabog yung mga ganitong talagang styling na gown? Kakabog naman, depende sa lighting. Okay. So, depende pa rin din sa lighting. Bakit? Ano ba kinalaman ng lighting kapag meron kasi mga lighting na for example, dark yung stage, tapos magwa-white ka, parang siya, hindi masyado makikita ang details. Pero pag maliwanag yung stage, tapos syempre, hini-head to toe yan, so mas makikita yung details. Tsaka, mahirap talaga magdala ng white gown. Kaya nga, di ba, ang advice ng ibang mga pageant experts din is tigilan yung mga white gown sa pageant stage, sa coronation. Okay lang siguro sa preliminary, pero pag finals, minsan kasi nagkaka-tendency nagmumukhang wedding gown. So, ayun yung rason. Kaya parang dapat as long as possible maiwasan yung white gown ng mga kandidata. Otherwise, maganda yung balat niya. Pati yung... Gusto ko nga. Actually, sabi ko nga, in fairness panalo talaga yung cut ng gown, panalo yung shape. Parang sabi ko, panalo tong gown na to kapag inirampa sa entablado. Pero kasi ngayon ko lang nalaman, importante pala din talaga malaman niya kung yung lighting na gagamitin doon sa stage, kung white ba or magda-dark pa sila or parang para kasi maiiba nga yung ng gown. Actually, may nakikita ko, Gian, kapag nasa, katulad nung kay Samantha Bernardo doon sa Miss Grand, kapag walang ilaw, yung parang maliwanag na, iba yung gown. Pero nung nilakad niya sa entablado, talagang kita mo yung details, ang bongga. Yung coronation night.
Siyempre, sa lighting pa rin talaga kasi. Tsaka, kung yung camera, paano ba yung kuha? Diba? Kung masyado ko ba mabilis umikot or talagang ine-emphasize mo yung details, ganyan. Okay. So yung accessories neto, tama lang din yung ginamit niya sa mga ganitong gown. Okay lang naman yung ano niya, earrings niya. Kapag super embellished na ang gown, hindi mo na kailangan ng malalaking earrings kasi yung parang body jewelry na siya eh. So, yung damit na yung mismong accessory mo. Pero for this one, hindi naman super minimal. And para nilagyan na ng accent yung ears niya kasi nga siya pinaka-band siya. So, no Pero problem. ikaw, ano pa yung idadagdag mo sa kanya? Halimbawa, kung ikaw yung, etong gown na to ang gagamitin mo, tapos ano pa yung idadagdag mo? Kailangan pa ba ng accessory sa mga ganitong gown? Dahil parang medyo dramatic yung pose niya, parang feeling ko mas magiging pasabog kapag kung kaya niya lang dalhin, lalagyan niya ng cape, yung parang kapa, no? Yun. Mm. Para may drama, konti, Yeah. ganon. Kung gusto mo ng drama, pero okay na naman tong silhouette type ng atake. I think ako, naisip ko nga din, oo nga, kung may cape nga to, tapos nilakad niya, yung parang medyo cover-cover pa konti yung cape niya. Tapos pag biglang tatanggalin niya, ang bongga. Oo. O Pero kaya, kung sa posing na to, hindi niya isusuot yung cape, parang, siguro pwede isuot, pero yung parang nakikita sa gilid. Yung, di ba, nakaganito, nakikita dito. oo, tama, tama. Ewan ko lang Pero yun yung naisip kong idea. And then, punta naman tayo sa ikalawang kandidata. Siyempre si Kainta. Ayan. Yun na Kung punta nga, tayo. kainta. Si Kainta. Ito yung details ng gown. Okay, syempre Mama Sam, ikaw muna magbibigay ng comments. Ako kasi, para sa akin, ang nakita ko dito, parang sobrang haba nung, hindi ko masyado, parang hindi ko masyado na-appreciate yung details nung gown kasi parang nakafocus ako dito pag titignan ko siya sa photos, nakafocus ako dito sa baba. Mm-mm. Tapos iniisip ko, paano niya to ilalakad kung ito yung suot-suot niyang gown? Well, actually, photoshoot naman to. So hindi ang photoshoot kasi Mama Sam, pwede mo laruin eh. Hindi Mm. pwedeng hindi fit sa'yo yung gown, pwedeng oo, kasi shoot lang naman siya. Pero pag pageant stage, mukha nga siyang masyadong mahaba. Ang concern, actually favorite ko si Stacey Gabriel, sobra. Kasi ang Oh. galing niya mag-QA, sobrang deserve niya. Mm-mm. Ang opinion ko dito sa photo na 'to, parang nagmukha siyang maliit dahil ang haba ng Oo. gown, mukhang mahaba Ayun yung gown. din, yung parang maliit yun dito. Kasi parang feeling ko, yung mga ganitong style, dapat dito, yung mga long-legged talaga, para Yes. makita talaga yung drama ng gown. Kaya lang, nagmukha siyang mali. Maganda yung sa upper, pero yung pag tinignan mo na siya dito sa baba, parang nabitin ako. Tapos ang haba-haba ng space dun sa pinakababa na parang sabi ko, nagmukha tuloy siyang maliit dito. Ayun din yung nakita ko. Tapos yung details ng gown niya, hindi ko ma-appreciate kasi parang na didistract ako doon sa baba. Pero maganda naman pala pansin nung. Puwede naman actually dayain since shoot naman siya, i-edit, pahabain or mag-heels siya ng mahaba or umakyat, tumayo siya sa isang platform, 'di ba? Lahat naman posible sa Oo, yung halimbawa tumayo siya sa parang sa parang mesa. yes, mesa talaga, Mm. stool, Yung gano'n. maliit na mesa, yung Ah, parang lang, oo, tapos mako-cover yung mesa, gano'n. pero yung una ko talaga napansin dito, parang medium to large yung gown, parang masyadong malaki para sa kanya. Payat siya, eh. Dapat Mm. mas fit yung sa waist, parang Oo, malaki. parang lumuwang tuloy. Is either yun or details ba nagmumukhang Feeling mo ba nakain siya nung gown? yes, Ako unfortunate. din. Mm.
Parang nakain siya ng gown ng bongga-bongga. Punta tayo dito sa hairstyle. Gusto mo yung ayos ng buhok niya dyan? Pwede ba nating i-zoom ng konti? Pwede naman. Stacey Daniela Gabriel. Kaintaris. Ayun, yung details Actually, isa medyo... dito sa mga maiinit eh. Oo. Camouflage ba yung medyo... medyo... Parang printed na yata yung yung fabric, if I'm not mistaken. Tapos nilagyan pa ng embellishment. So parang medyo magulo. Mm-hmm. Wala akong problema sa hair niya. Wala akong naman problema sa hair. Maganda. Bagay, pag ganito yung gown na suot, dapat ganito talaga. Ako, nakita ko, maganda yung ayos ng hair. Parang, alam mo yun, yung ang ganda ng makeup, ang ganda ng hair. So, bagay sa gown. Parang feeling ko, tama lang. Kaya lang, ayun nga, na-distract lang ako doon sa may lower ng ng gown niya kasi nagmukha siyang maliit. Tapos naisip ko, paano kung eto na yung gagamitin niyang gown sa coronation night? So, paano niya may yakataw to ng bongga-bongga? Eh, di ba nung last year may mga ganitong gown? Sino bang gumamit no? Si Emmanuel Vera, na hirap siyang humakbang. Actually, to be honest, ang styling ni Stacey Gabriel, yun yung concern ko. Kasi last time na nagbinibini siya, hindi ko rin bet yung gown niya eh. Yung parang, yung two-tone combination pink and blue ba yun? Okay. Oo, yung Naalala sa mo yun? Pilipinas, Oo. oo. Oo, dapat Sure, na. Yung sa kanyang sabog siya doon ni it's the stylist, I think, or... yung problema sa kanya. Tsaka sana man lang inedit na i-push ng konti yung waist, i-plancha ng konti yung sa... Ano ba yun, Mama Sam? Hilain ng Yung konti. pwede naman pa natin na ganun para magmukhang fit na fit sa kanya. Oh, this is America's Pwede Next naman Top lagyan Model. ng fit yung likod kasi pictorials naman, di ba? So, yun. Diba? So, kudos naman doon sa gumawa ng gown. Maganda sana yung gown. Kaya lang, hindi naman bagay doon sa sinuotan nila kasi nagmukhang malaki yung gown. Tapos, ang liit-liit kasi maliit kasi yung katawan ni Stacy. So, parang feeling ko, nakain siya nung gown. Tsaka hindi matangkad si Stacey masyado. Okay, Maganda so good luck. Maganda kay Stacey, high slit gown. Para ma-emphasize yung legs niya. Tapos super platform heels. Dead man na sa mga bashers kung sabing tigil-tigilan ng platform. Pero kailangan niya eh. Pero saka much better talaga na makita talaga yung legs niya para mas matangkad siyang tignan. Yun, agree ako doon. And Tapos then punta naman, no wide poses. Nakakalaki yon. Dapat pag maliit ka, petite ka pa, kailangan talaga figure body hugging gown. Tapos talagang more dikit sa katawan mo yung kamay at braso mo. Okay. O, diba? Sabi ko sa iyo mas marami akong malalaman pag ikaw Punta naman tayo kay Victoria Velasquez Vincent. Isang veteran. Actually, kung gown to, kung ito na yung gagamitin niya for coronation night, tingin mo maganda ba? I-zoom nga natin kasi naka-flare up lang siyang ganun eh. Ato, couture. Anong tawag sa gown na ganito? Ano to eh, parang texturized yung tela na binato-bato. Pero parang couture siya. Diba? Parang high fashion. Ang purpose ay para siyang flower. Yeah. Well, hindi naman nakasira sa ano niya, sa picture na to yung suot niya. Dahil kita naman sa katawan niya tsaka sa mukha niya na petite siyang babae. So, yung color ang ganda, parang apoy na parang petals na ewan. Yung face, gusto ko makita yung eye makeup niya. Okay. Kanina parang napansin ko medyo raccoon eyes. Tama ba ako? Ayan. I-zoom nga natin sa mata niya.
Okay. Siguro kailangan niya mag-squint ng konti para hindi mukhang dilat na dilat. Oo, no, nagmukha kasing yung alam mo yun, actually hindi na naging magandang tignan kasi nga dilat na dilat, nawala yung charm. Oo. So, mukhang matured ng konti. Pero, Saka parang hindi na nga siya charming tignan, nagmukha siyang kontrabida, alam mo yun? yun. Medyo may pagka-Billy Hackinson ng atake. Exactly, oo, nag-Billy Exactly. Hackinson siya. So yun. Pero yung gown, sa totoo lang, nadala naman niya. Yung suot-suot niya, nadala niya. At ba makakonsider mo ba talaga tong gown? Hindi ko masabi kasi naka-ano siya eh, nakabato siyang ganun eh. Hindi ko alam ano yung silhouette, ano yung itsura, ano yung cut. Parang kasi nakatagilid. So parang ang purpose ay magmukha siyang flower. Pero alam mo, sa totoo lang, kung ito yung gagamitin niyang gown, example lang kung ito yung gagamitin niya sa coronation night, hindi ko magugustuhan. Kasi hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan kung bakit ganito yung ginawa, bakit ganito yung yari. Tapos, alam ko lang, for the photo shoot, ito yung purpose. Pero kasi di ba parang ang inilalabas nila dapat puro evening gown. Kasi parang evening gown portion. Pero hindi ko siya ma-consider kasi na evening gown. Para siyang costume. Ganon. Yeah. Di ba? Anyway, in fairness naman kay Victoria Velasquez, nadala niya ng bonggang-bongga at bumagay sa kanya. At hindi naman siya nalamon nung gown. Kung gown man to, hindi siya nalamon. Nakita pa rin yung beauty niya. Pero ano naman eh, si Victoria Velasquez nagka-transform siya. So, kaya niya maging charming actually. Tapos siya yung kino-consider na parang kayang tumapat kay Atisa. So, Atisa. It depends. Depends on her performance, her Yes. look. So, next is ito. Si Iloilo. Marami akong masasabi dyan. Simulan mo na. Isusum ko pa ba? Sige, i-zoom mo sa face niya lang. Face. Okay, ito mo na isa. Okay. Si Alexi Brooks. Tama, di ba? Yes. Alexi Brooks, the moment she came out, nung nanalo siya ng Miss Universe Philippines Iloilo, lahat na stun kasi parang wow, parang black beauty, Filipina beauty, strong woman. Impressive. Hindi siya typical feminine cookie cutter look ganyan. So, ano siya, sobrang pinag-usapan, daming na ano sa kanya, natuwa, ganyan. Na-impress. May mga pasabog din naman siya, lagi siyang inaabangan ng mga press kung saan pageant press, ganon. Ang gusto ko na pag-usapan yung strategy niya, at saka yung looks niya. So, tawag dito, wala akong problema sa itsura niya, yung color niya, katawan niya, perfect, lahat, promise. Pati yung color choice ng gown, walang problema. Sana lang, you have to learn how to be charming a bit. Or, okay, let's say na you're breaking boundaries. Sige, fine. Pero, it's still a pageant stage eh. Kailangan mong ngumiti at a certain point pag rumarampa ka sa stage. Hindi pwedeng lagi ka alam mo yun, nakasimangot. Pangalawa, ibahin mo atake mo from time to time pagdating sa photoshoot. Kasi nabobore yung tao lagi sa yung ganyang cut ng hair mo, yung atake ng mukha, laging ganyan, laging galit. Alam mo yun, yung parang, at saka hindi ko rin alam kung in-instruct ba sila ng photographer na kailangan lahat sila nakataas ang kamay. Napansin mo ba yung mga masang lahat? Ganyan. Nakaganito. Yung parang iisa na lang yung pose na binibigay nila. Yes, nakaka-swimsuit kasi ang atake ng ganyan. So, pag ako yung magiging stylist or manager or parang ano niya, yung parang yung nag-ano sa kanya, yung nagmamanage. Nag-handle. Yes, gusto ko ibahin yung ano niya, atake minsan super straight hair siya, minsan kulot-kulot na pa. Minsan naka siya pixie cut. Alam mo yung parang bibigyan mo yung tao na parang wow, si Alexi talaga to, hindi na ano pa kayang pasabong ibibigay niya sa finals kasi talagang iba-ibang tao.
Every time, hindi ko alam kung more on feminine ka ba or more on masculine. Kasi minsan may mga labas siya na mukha siyang masculine, lalakihan ang atake. Tapos minsan biglang babaihan. Pero sa com skills, walang problema sa itsura niya lahat. Sana lang, pagdating na photoshoot, be more creative. Kasi yun na naman nakita ko problem sa kanya sure naman ako na sa'yo may siya and gano'n, di ba? Kumukuda naman. So, yun lang. Sana Wala akong nakikitang problema doon sa sinasabi mo, katulad din ng sinasabi mo, Q&A, panalo, impressive talaga, and then lahat. Pero kasi yung styling, napaka-importante ng styling pag beauty queen. And then tama din yung sinabi mo na you have to smile kasi kailangan talaga charming ka pa rin at the end of the story. Susubihin ni Tonsi, short man yung hair niya, but the way she smile, talagang makikita mo talaga na, oy, ang charm ng smile niya, ang charm ng mga mata niya. So, yun. So, at the end of the story kasi, ano pa din to beauty pageant. So, kailangan natin talaga maging charming ka pa rin talaga dito sa ipinapakita mo. So, ako, ayan, ganun din. So, sabi ko nga, ano ba yung styling na gusto ninyo talaga? So, ganito lang ba talaga yung i-offer ninyo? So, dapat nag-experiment sila ng paiba-ibang klase ng itsura. Pwede naman magsuot ng wig, pwede naman mag-short hair, ng yung, alam mo yung hanggang dito, pwede naman mag-apple, yung catboy na, yung mga, ang daming wig na pwedeng gamitin pwede naman sila gumamit para maiba yung looks mo na katulad nga na sinasabi mo, pag nakita ka ng tao, wow, ang ganda niya. Diba? O baka naman sa finals pa, ibahin yung look niya, tapos nakakaloka na, bakit ngayon lang? Alam mo yung ganun? So, sana ayun talaga, yun yung sinasabi ko. Kasi pag ganito lang yung pinapakita mo, parang ayoko man sabihin na kinakopy nyo naman si Stobini Tonsi. Ayokong sabihin yun. Pero yun talaga yung nakikita ko. Kasi isa lang yung ipinapakita ninyo. Diba? Pero kasi kung gusto talaga ninyo, sabihin ninyo na si Alexi kasi siya at meron siyang sariling identity. Kasi kahit sabihin nyo may identity siya, meron na tayong nakitang ganitong klaseng babae na lumaban sa Miss Universe. So syempre, ihiwalay natin yung ganitong itsura para kasi nakakatakot kasi baka mamaya masayang. Yun yung concern. So, ayan, sabi ko nga, dito sana konting ngumiti naman. Kasi pag sinog mo yung face niya, parang hindi na maka-Miss Universe yung dating. Hindi mo nga makita kung fierce or ano Basta parang wala lang, walang dating sa yung mukha. Pero, punta tayo sa gown. Tingin mo tama yung ginamit na kulay, ganon. you know, laging common Sa mga black. stereotype. Pag morena, super dark skin, laging yellow. Okay, fine. Wala naman problema doon. Pero, wala naman problema. Yun lang talaga concern ko kasi styling-wise, kailangan lang nila maging firm ano ba talagang gusto niyang atake. Tapos dapat mag-match sa mukha niya. Ito naman maganda post niya maganda yung ano niya. Pinakamagandang shot to actually sa lahat. Pero yun lang concern ko. Kaya wala akong sabi sa gown. Maganda, corseted niya Tapos, Ako din, maganda nagaganda. post niya. Yun lang concern ko. Wala problema sa iba. Kaya lang dapat talaga malaman nila kung ano ba yung gusto nilang ilabas talaga kay Alexi. Para alam mo yon yung tao laging may pa-surprise. Yeah. Parang, wow, surprising ang ganda niya dito. Grabe. Diba? Alam mo, sobrang ganda ng feminine ng look ni Alexi kapag dun sa shoot na yan. Pag wig mo siya ng banat, pak! Yes, oo. Yun, alam mo yun yung parang pwede nga din dito yung parang maala Rosenda na bokbok. Alam mo yun? Diba? Mm-mm. Para wala stand out talaga pag ganun. Kasi, ay shit, si ano ba to? Si Alexi ba to? Talaga na. Magugulat, di ba? Yung mag-Rihanna looks, gano'n. Yung, alam mo yun, short na hair na ni Yung Rihanna. makeup dun, iisa, di ba? Mahina lang talaga yung creative ni ano. Kaya parang hirap sila doon. True.
Ayan, punta tayo dito kay Baguio. Oh my goodness, may sasabihin din ako dyan. Ito, sabihin mo na. Si Baguio ay si, anong name niya ulit? Si Tara Valencia. Si Tara Valencia, to be honest. Nung una ko siya nakita, sabi ko, oh my God, ang gorgeous ni Stacey Gabriel. Tuwing nakikita ko yung mga photo, yung mga press release niya or something appearance, sabi ko, hala, ang laki na ni-level up ni Stacey Gabriel. Akala ko siya si Stacey Gabriel. Kasi Hindi. kamukha niya. Sobrang Hawig. kamukha niya. Hawig sila. So, eto ang challenge ngayon sa kanya at kay Stacey kung paano sila magmukhang magkaibang tao. Ito naman, kung si Stacey is medyo off yung styling, ito naman medyo OA ang styling. Hindi naman OA, parang medyo lumampas ka ng... Kasi, ano yung hair niya? Ano yun? May Superman bangs, pero may Japanese, alam mo yung atake. Tapos, yung gown mo, ano ba to? May, di ba? Parang nag-mix, parang ano ba to? Hindi ko get. Ganon. Parang hindi ko mag-get. So parang maraming nangyayari. Oo, maraming parang, ano ba talaga, magiging Japanese ka ba dyan? Japanese style or magsusuperman ba? Ganon. Kumbaga parang masyado naman naging over sa styling naman, ganon. Wala siya, hindi niya ma-identify anong gusto niyang atake. Ganyan. Anyway, pag tinignan ko naman siya, maganda naman yung makeup, maganda naman yung, hindi ko napapansinin yung parang Superman, sana tinanggal na lang yun, yung may pagganon. Parang much better yung pinanindigan na lang nila yung parang Japanese style kasi parang nakafocus lang na para siyang nilagay lang talaga doon sa ano niya, mas bongga. Tapos, I think yung gown, okay yung cut nung gown. Gusto ko yung style nung gown kasi parang may something, bago to yung ganon. Actually, ano Secret, siya, maganda siya ha. Pag nakaayos siya normal sa mga appearance niya, appearance, sa mga events, maganda siya. Sobrang ganda niya. Hindi ko lang alam. Oo, kaya nga sabi ko, grabe parang Stacey Gabriel na ni-level up na parang nagpa-fox eye pa na ewan. Yun yung nararamdaman ko. Pili mo malayo mararating nito. Malayo, hindi ko kasi alam kung ibibigay sa kanya this year eh. Pero siguro more experience. Ako din. Yun. Punta tayo kay ayan, kay Pampanga. Who's that girl? Si Cyril Payumo. Si Cyril Payumo. Si Cyril Payumo hindi na siya hindi na siya baguhan sa pageantry. I mean, naririnig na rin yung niya. Parang gumawa na rin naman siya ng pangalan before. Yes. For me, lang. Sa Pilipinas, di ba? Oo. For me, yung, paano ba? Ang typical ng look niya dyan. Beauty queen. Actually, parang para siyang Miss India, gano'n. Lang, parang, pag nakita mo siya, walang spice. Parang lang siya, perfectly inayusan lang siya na gano'n. So, kasi syempre, di ba, pag kailangan ang photo, ang picture, parang magbibigay sa'yo ng isang feeling, isang impression. May mensahe. Identity. Ang shoot na to, ang picture niya dito kasi parang lang, parang kakatapos na ng coronation, tinawag siya sa backstage, okay, post ka para may OOTD tayo, books, gano'n. Oo, yun. Saka para lang siya yung hindi national pageant, para kang sumali sa barangay pageant, gano'n. Harsh. Gano'n. Hindi, kasi parang wala masyadong effort. Oo, sana more quarter view, chin down. Ano tong gown niya? Hindi ko naiintindihan. Parang God. Na-identify na na-emphasize ba yung korte ng katawan?
Parang hindi din kasi diba? hindi naman siya ganun ka-curvy para Magsuot ng ganyan. ganito. Na kailangan super ano kasi curvy para tapos yung may parang patali pa sa gitna. Mukha tuloy 4 yung tiyan mo. Nakaloka naman. Six-pack lang yung labanan. I mean, hindi ko sinabi in a way na masama. Parang term lang yun, pero Hindi, kasi ang naging problema kasi dito, ako nang magsasabi, yung gown kasi maganda sana, maganda yung cut. Kaso ang problema kasi hindi siya curvy, kaya hindi na-emphasize ng maigi yung gown. Tama? Kumbaga, ang pinalabasan kasi nung gown, parang naging straight body siya. So parang hindi mo na nakita tuloy yung ganda ng gown. So, ang sinasabi kasi ni Gian, dapat pag magsusuot ka ng ganito, dapat very curvy talaga yung katawan mo para mas ma-emphasize talaga yung cut ng gown na to. Kasi, ayan, ganun yung nangyari. Pero kung ako din, tatanggalin ko yung parang tali sa gitna, tapos para lang siyang top dito, tapos direct connection siya dito sa baba. Okay na sana. tsaka So, nilagyan pa nila ng parang another pa na ano. So, parang naging over tuloy tignan na hindi mo na tuloy ma-appreciate yung cut ng gown. Ayun yung nakita ko to. yun dito din, 'di ba? Yung sa may shoulder part, very Mm-hmm. smooth ang atake. Ito yung sinasabi mo, di ba? Siguro mas maganda yan. Dinerekto na lang parang B. Ganon. So, Eh, tsaka medyo, photographers, 'di ba? mm-mm. Alam ko mga photographers, iba-iba ang atake. May iba gusto super edited, iba super magaspang, yung iba super parang hindi, alam mo yun, hindi inedit. Pero kung ako yung orga, makikita sa buong mundo, tangina edit nyo ito maayos, iurong nyo ang dapat iurong. Alam mo yun? Dapat ano Oo. tayo, Saka makita wag mo bang dapat pabayaan na ganito lang. Tingnan mo yung parang hindi na-emphasize yung gown. Dapat maayos kasi gown nga ang pinag-uusapan. Parang naglabas lang kayo ng photo na naka-gown kayo. Pero, tapos ang flat hindi ng naman background niya. oo. Saka ang makeup naman niya, okay naman yung makeup kasi maganda talaga yung mukha niya. Maganda yung Maganda. binibigay na expression. Pero ang problema lang, ayun nga, hindi mo, yung kulay kasi saka yung background, yung kulay ng gown, hindi mo na nakita. Ano ba to? Yellow ba to? Or gold ba to? So yun, ang ganda pa naman ng gown. Pag ako nagsuot niya, mas gaganda yan. Pack, of course. So parang parang nalamon siya nung suot-suot niya na ang nipis-nipis naman pero nakain siya ng bonggang-bongga. Anyway, punta na lang tayo dito kay Miss Pasig. Si Miss Pasig, hindi Selena Reyes. Yes. hindi ako fan ng Velvet, sorry. Ano to? Ano tawag sa gown na ganito? Velvet, yung parang nasa Reno. Okay. Oo, yung tela niya pang Nazareno. Oo. Okay. So, Hindi hindi na mo ako type yung mga magsasalita ganito. about this kasi nga hindi ako fan baka malait ko lang. Mm. Siguro sobrang simple lang, wala lang. Siguro minimalist yung designer, ganun. Or yan yung bet niya, kasi stretchable, ewan ko. Okay. Ako naman, nakita ko dito, nag-curve yung body niya dun sa suot-suot niya. Kaya siguro nila pinili ito. Pero may nakita akong something na sana naman na-check nila. Ewan ko kung ano to, nag-crack na ba? Ay, Parang nag-crack na siya. Oo. So, yun. So, kasi nakikita, o sana inedit na lang nila yan. So, maganda naman sana yung curve, maganda yung cut, maganda yung style do sa likod. Ayun yung sabi ko, cute naman, may pag ganun pa. Tapos yung ayos naman ng face niya, yung buhok, hairstyle niya, makeup niya, o bongga. Pero sana pinagsuot na lang siya ng I think para mas bumongga pa siya, parang madam na yung dating niya. Sana nagsuot tama. siya ng necklace.
kung ako yung designer, itataas ko yung slit na mataas, lalagyan ko ng pleats, yung mga pa-fold-fold effect. Kasi Ito, mataas pa, no? Yung parang abot na sa panty niya. lalagyan ko ng maraming pleats, tapos gusto ko maayos at bilog yung bagsak sa baba. Ito, tingnan mo, Parang okay, parang para dito, napapayaman lang, no? picture bush. Ganun. Sana inayos para mas bongga. Silver Tapos, ang shoes, o kaya gold, alam mo yun. Tapos tanggalin yung off-shoulder niya, isa lang, pwede na. Okay. Yung buhok Parang din. bara-bara na lang din yung photoshoot nila eh, no? Baka challenge, malay natin, di ba? Okay, girls, you have challenge for 5 minutes. Ano ba naman, Parang di ang ba? bilis naman. Pero syempre dapat inayos yung laylayan para mas bongga. At Okay. So, good luck sa kanya. yung mga wrinkles sa gown, i-effort, linisin, di ba? Planchahin sa Ayan, photo. no? Saka lalo na dito, tingnan mo parang hinayaan na lang na pwede naman paanohin yan, ayusin. O, punta tayo dito kay Sambales. Gusto ko. Gusto ko Dito yung ako gown. Dito ako natuwa kay Sambal. Si Anita Rose Gomez na nagbo-view sa My Day at Stories ko. Hello, Anita. Si Anita, gusto ko yung gown. Alam mo kung bakit? Hindi siya mukhang super payat. Oo, nagmukha siyang malaki. Kasi may mga nagaganap. May mga pa-raffles, may mga pa-eksena sa So, yung focus mo, hindi sa waist niya. At saka yung waist niya, hindi siya mukhang siguro makapal yung layering, may lining pa to, may beadwork. Kaya nagmukhang maganda. Hindi ba ito Makati yung mga ganitong klase ng gown? Hindi Makati. Hindi. Bakit naman Makati? Parang feeling ko Makati siya. Oo. Tapos yung parang may mga geto-geto pa, parang nadidistract ako, parang sasabit siya sa mukha ko, sasabit siya sa buhok ko, yung mga ganon. Shoot naman eh. So, carry lang naman. Pero maganda. Maganda talaga yung yari ng gown. Ang ganda. Gusto ko yung ayun, katulad din ng sinabi mo, maraming istorya, pag tinignan siya, maraming kwento. Tapos ayun, hindi masyadong maliit yung bewang niya, nagmukhang malaki talaga siya. So yun. Tapos ang ganda ng ayos ng buhok, ang ganda ng makeup. O di ba? Pero isang sure ako, hindi siya kung itong picture ang pagbabasehan hindi siya magiging Bragais Choice Award. Kasi nakatakip yung sapatos niya. So dapat labas din yung shoes. Siyempre iniisip mo rin mga sponsors, di ba? Okay. So para, halimbawa kung Bragais, so at least na-promote mo rin si Bragais, mga ganon. Diba? Pag magpapa-ad campaign si Jojo, laging high slit or kita dapat ang shoes. Pero ang ganda ng makeup, no? Ang ganda ng makeup, ang ganda ng hairstyle. So yun, dapat pa ba maglagay ng necklace sa ganitong gown? Wag na. Earrings lang. Okay na to. Okay, so perfect. And then next is si Taguig. Ito si McGarney. McGarry. Oo, si McGarry. Again, hindi ko alam kung in-instruct ba sila na photographer na, okay guys, itaas ang kamay. Taas ng kamay nyo. Tapos hindi ko na nakita yung mukha niya. Parang feeling ko may problema sa kabilang mukha niya lagi. Yung nakita ko rin sa swimsuit. I-zoom nga natin. Oo, parang may problema. Sa swimsuit, ganito din yung face niya. Christy McGarry. Sige, todo mo yung zoom, mama. Sige. Yung part na to, parang droopy. Ganito din yung nakita ko sa swimsuit.
Pero ang ganda ng ang ganda ng makeup. Gusto ko yung makeup, gusto ko yung ayos ng Kaya lang na-awkward-an ako sa kabilang part ng face niya. Matangkad to, 'di ba? Ayan ang Mm. part na nakikita mo diyan sa sweetheart ano na 'yan, yung pa Ah, eto, ayoko yang akit ka konti. Yang eto. ito, ayoko talaga sa sa ganitong yung sweetheart cut na ganyan. Ayoko yung lumalampas sa shoulder mo. Yung lalagpas dito. Kasi nafo-fold yan, eh, 'pag hindi ka marunong magdala. Okay. So, pwede siyang ma-fold, gano'n. Puwede alam mo ang bust area, kung ano mang cut ang gagawin mo diyan, yun yung isang factor kung paano magiging sexy ang gown. Tapos eto, okay lang 'to. Ano siya, couture din. So, more on siya, high fashion ang atake. High fashion naman kasi 'to si Christy. Mm. Mm. Actually, maganda yung gown niya. Kaya lang ayoko lang ng black kasi sa pageant. Ayoko ng color black, ayoko ng color white. Yung dahil alam kong hindi siya ball gown, pero nagmukha siyang ball gown dahil same na same ang color ng trail tsaka yung base. Ayun na, nagmukhang ball gown. Okay. So, tignan mo sa kanya, maayos yung details nung laylayan. Ayos naman, kasi ball gown eh. Maraming Di ba? tool sa ilalim. Maraming Talagang inayos. Saka may mga style-style pa siya sa ilalim. Mukhang expensive talaga na gown. Mm-mm. And then, of course, punta tayo kay Atisa Manalo. This is the last one. Okay. I love the face. Yung color, nagpa-pop out ang gown. Sige, pagbibigyan ko na yung ostrich feather na nandyan sa may underbust niya kasi photoshoot naman to. Maganda ang skin, ganda ng corset. Yun lang. Girls, itaas ang kamay. Pero Lahat sila anyway, nakakatakamay. maganda. Para siyang parang na to, parang entry na niya to for international. Alam mo yun, pag nag-photoshoot, parang ganon. Actually, ang ganda ng ayos ng buhok. Ang linis. Tapos ang ganda ng makeup, ang linis ng mukha. So, walang Ganda. awkward moment. Tapos yung posing, to be honest, tama lang yung tinaas niya kasi parang feeling ko, nagmukhang bongga. Hindi, kasi pag binaba niya yung kamay niya, magpa-flat yung ostrich feather eh. So, Exactly. Ang purpose kasi ng pagtaas ng kamay niya para makita yun dito. So, etong feathers niya, hindi rin naman distracted kasi parang matched lang doon sa And ito yung medyo hindi ko feel pero nadala niya kasi. Di ba nasa parang tong anong tawag sa gown na to? trumpet gown. Yung kata, yung hindi siya ganon, parang nakadiretso siyang ganyan. Diretso lang. Pero Di ba ang mahirap hiwa dalhin itong mga gown na to? Yung mga ganitong klaseng gown, mahirap tong dalhin. Tama. Kailangan marunong ka, na-practice mo talaga yan. Lalo na yung mga fringe, yung mga may maraming palawit. Yun yung hiwa nasa likod. Parehas kay Maxine Medina. So, kailangan mo talaga siya, ma-practice mo na maayos. Pero since photoshoot naman to, carry lang. Alam mo kung sino naalala ko sa suot niya? Si Dita Bondi. Dita Bontis. Yan, i-research niyo yan. Isa siyang burlesque na artist. Ayun. Dita Bontis. Ganyan yung mga atake. Actually, ang ganda ng atake niya dito. Gusto ko, ang lakas, alam mo, ang bongga lang dating. Yung alam mo yun, yung parang, para siyang a-attend sa red carpet. Tama.
Actually, maraming, nung masyadong, aminin naman natin na hindi naman kasi baguhan si Atisa. Okay siya, alam mo yun, yung parang pang winning, winning girl, ganyan, winning queen. So, usually, kapag masyadong hinahype ang tao, ang queen, parang medyo may mga nagkakaroon ng mga naiinis yung ibang tao. So, ano ba yan? Lagi na lang si Atisa. Pero she keeps proving it kasi. Alam mo yun? Kaya wala kang mailait sa kanya. Totoo, ayun din yung sinasabi kasi sinasabi sa akin, ako si Mama Sam makaatisa pero hindi nila naiintindihan na na-appreciate ko kasi ang bawat labas niya kasi wala naman akong malait. Katulad neto, Akala mo ba eh, na ganun lalabas si Atisa? Di ba hindi? Pero gorgeous. oo. Actually, hinihintay ko nga kung kailan ko siya matitira ng bonggang-bongga. Yung alam mo yon, yung parang sa tuwing lalabas kasi siya, may surprising siya na parang malinis kasi yung galaw niya. Alam niya kung ano yung ipapakita niya at nagpapakita siya na iba't ibang klase talaga ng styling. Etong styling na to hindi ko pa nakita mula nung nag-start ang Miss Universe Philippines. So wala kang malalait sa kanya. Kumbaga parang every time na lalabas siya, wow, 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 wow. And then yung etong suot-suot niya tong gown, alam mo kung red carpet ang labanan, pasok to sa banga yung mga ganitong gown kung Pero alam a-attend mo, ka ng mga event. Pero sana yung color. Mama Sam, kung ibang candidate ang nagsuot niyan, hindi maganda. Hindi ko alam kung anong meron kay Atisa. Ang ganda ng... Basta, dala niya kasi. Kahit gusto mo siyang hanapan ng butas, pero hindi mo siya mahanapan kasi. Actually, ang nakita ko kay Atisa, hindi talaga siya nagbibigay ng butas. Di ba? Oo. Iba-iba. Alam na styling niya kung ano yung laro na gagawin. Hindi dahil sa paborito si Atisa. Kumbaga parang wala eh. Siya talaga yung nagbibigay ng magandang projection, magandang ipinapakita, maganda yung ginagamit na materyales. And then, sabi mo nga, kung iba magsusuot neto, hindi na magandang tignan. Because she's Atisa Manalo, nagmukha tuloy maganda. So, di ba? Actually, Mama Sam, nung nag-announce na si Atisa, yun, di ba in-appoint siya as, as yung Miss MUP. Universe Philippines. Nakita, syempre may mga ibang naglabasan na rin na ibang candidate. Sabi ko, ano ba yan? Ang boring na ng Miss Universe Philippines kasi wala na siyang kalaban. Kasi, ayun yung ayoko, naboboard ako. Pero, alam mo, I'm starting to like her. Although hindi ako fan niya ha. Pero parang sabi ko, ay ano nga, she keeps proving it. Kasi, nakikinig ka ba Alexi Brooks? Charot. Yung parang, alam mo yung, tinan mo yung press presentation niya. Ibang atake niya. Long, straight hair lang. Tapos, every time na lalabas siya, iba-iba atake niya. Ito, ang risky ng suot niya. Pag iba nagsuot niyan. Pero, nagdala pa rin ng buhok, ng styling, ng pose. Wala tayong magagawa eh. Kasi, napapatunayan niya palagi. So, anong gagawin natin? Correct. Ako din, ayun din eh. Actually, mas matanga ako sa kanya ngayon kasi eto yung comeback niya talaga eh. So sabi ko, tingnan ko nga kung maibubuga siya. Pero wala eh, talagang, lalo lang ako na-amaze sa kanya kasi impressive kasi talaga yung pinapakita niya sa styling and then yung bawat eksena. So sabi ko, sige, tingnan natin, mahaba-haba pa naman yung laban nila. Pero good job talaga siya para sa akin. Good job talaga. Anyway, Parang, so good luck. parang ako siya, Mama Sam. Char, iba-ibang atake. Oo, nagulat nga ako ngayon eh. Sabi ko, Ay, iba yung atake mo ngayon. Di ba? for the summer vibes. Correct. Anyway, so sino ang pinaka nagustuhan mo sa kanila sa 10 pinakita ko sa iyo? Magbigay ka ng tatlo. Top 3. Number 1, si Atisa. Number 3 first, number 3. Okay. Number 3, siguro... Yung May number nag-remark 2. sa iyo na nagustuhan mo. May number 2. Pwede ba natin i-scroll ng mabilisan lang? Para Ayan. ma-confirm. Okay. Ayan. Okay. Si Tracy, yan. Okay. Okay. Okay na ako. Ang number 3 ko,
torn ako between kahit na marami ako nasabi sa kanya kay Alexis, tsaka kay Victoria Vincent Velasquez. Pero dahil kailangan baguhin ni Alexis ang atake niya, doon ako kay Victoria kasi nagbibigay si Victoria ng ibang atake ngayon, di ba? Very ito yung pinapakita, di ba? Pag hinilera mo kasi lahat yan, lilitaw at lilitaw ito eh. Alam mo yun? Totoo. Ang layo din mararating nito. Shoot pa lang eh. So, halatang in-effort. Diba yung sa kanila parang bagsak, tara dito, picture, pak. Sa kanya hindi. Parang, okay, iba to ang tela. Hindi perfect. Isa pa. Alam mo yung gano'n yung in-effort. Nagbigay siya ng talagang effort. Yung mula sa styling, mula sa makeup, parang iba yung nakita mong makeup sa kanya. Mukhang in-effort yung shoot niya. Yun yung hindi naman imposible namang ganyan yung mismong gawa nung binato-bato naman siguro yung tela dyan. Pero in-effort. So go tayo dyan. Pangalawa ko si Anita, sorry. Si Zambales? Hindi. Sino yung may ruffles sa baba? Anita Gomez? Ito, si Anita Gomez sa Zambales. Yan ang number 2 ko. Dahil na nagawa ng paraan na hindi siya mukhang super payat, ang ganda ng gown niya, makeup niya, iba atake, glowing ang skin, tama ang pose. Hindi siya mukhang, alam mo yun, minsan may nakita ka mga picture, mga real, mga video niya na rumarampa siya naka-swimsuit, parang ang nitong babae to potential, pero parang medyo payat siya masyado. Pero dito hindi. Dito parang gumanda talaga yung maganda yung kuha. Tsaka ito, sa tingin ko, hindi naman masyadong in-effort katulad kay Victoria Vincent yung shoot niya. Pero dahil sa pose niya, ang ganda. Kahit plain lang yung background niya. Then, ang number 1, of course, si Atisa Manalo. Hindi dahil, walang ibang choice kung hindi siya. Dahil, yun nga nasabi ko, iba-iba atake. Magugulat ka eh. Parang gusto mo siya, okay, ano kaya next atake nito? Number 1, ang risky ng gown na yan. Mukhang clown sa totoo lang pag iba nagsuot. Pero sa kanya, maganda. High fashion. Tapos sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, sa kanya lang hindi nainis. Alam mo yun? Ang dami nagtaas ng kamay. Iba kasi, pak. O parang okay. Sa kanya parang raise your hands. Eksakto sa kanya. Kasi, pag hindi niya tinaas yung gown niya, hindi na ma-appreciate yung yung ostrich feather niya na nandito. So, di ba? Kasi kailangan kasi dun sa gown. Kaya parang feeling ko tinaas talaga. Kailangan. So yun, ang bongga. So thank you so much, syempre, doon sa pag-collab natin dito sa mga gown. Na-enjoy ko dahil ang dami ko rin natutunan doon sa mga sinabi mo. So ang dami kong nalaman na sa pagtitingin ka pala ng pictures, dapat alamin mo din kung ito ay, basta ang dami kong natutunan ngayon. So yun. So maraming salamat sa iyo, Gian. And then, baka naman gusto mo naman silang imbitahan doon sa Instagram mo. Gian.Henderson. Yun lang. Tsaka Gian Henderson Masterpiece. Yun. Ayun. And yun lang. Siguro kung last na about dun sa shoot, yung mga photographer naman, sana kung in-effort nyo sa ibang candidate, in-effort nyo rin sa in-effort nyo din sa iba. Para lang at least hindi ma-feel nung candidate na ba yan? Parang ang na ng shoot ko. Tsaka ito ba yung mga front runners lang yung pinicturan? Yung ni-release? Hindi, lahat naman sila. Kaya lang sobrang dami. Aabutin tayo ng 3 hours. So siguro yung so siguro next time, gano'n. Kala ko sila lang yung nilabas na Madami naman. Lahat sila, 55. Wow. Yun. So, ang daming pageant na paparating. Miss Universe Philippines, Miss International Queen, may Mr. Gay World Philippines pa.
alam mo yun. So, ako, bala kayo dyan. Bakasyon na ako ng March and April. So, pero thank you pa rin sa pag-support sa mga gawa kong gown, sa mga creations ko. Recently, nanalo yung gown ko kay Casey Pakulan sa Miss International Queen NCR, Best in Long Gown. At Bongga. winner sa So, yun. Thank you so much, Mama Sam, for the invite. Thank you din naman sa'yo sa time mo, sa oras mo. Maraming salamat. Sa susunod uli, sana makachikahan kita ng bonggang-bongga uli katulad neto. So, yun. Magkasama pa tayo dahil sa April. Yeah. So, I'm so excited. Sabi ko nga, ay nako, siguro naman makikita ko na to dito. So, yan. Maraming salamat sa iyo, Gian. So, hindi na tayo magtatagal at kailangan ko rin magpahinga ng bongga-bongga. So, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you so much, Gian. Dito sa... Showbiz sa Sambrusas Crown. Showbiz now na!